Wala dyan, oy. Ikaw talaga, ay be. Paluin na kita eh. Sorry, pasensya na bulag. Ito si Ivy. Oh, yan ako. Kilala mo na si Ivy, anak. Hindi mo siya nakita. Anak ko, kilala mo. Ako, kilala mo si baby ko? Say something to my baby. Something. Something. Birthday. That's Tita Girly. And this is Tita Dolor and Tita Maggie. Happy birthday. See? Kapareho mo yan, anak, ma-arts. Ma-arts. Italiana yan eh. Ma-arts. Daming arts. Oh, kalat-kalat yung aming pagkain, no? Ala, ginupit na po. I know. Ala, gusto mo ng ano? Ano? Ano ba ito? Gulay, gulay. Laing. Ano tong laing mo, miss? Yung gabi talaga o yung ano? Ah, Gabi yan? gabi. Gabi. Oo, gabi. Mamayang gabi. Tsaka umaga. Ayan. Hala! Ate, sorry. Anong ginawa mo dyan? Pinarami mo? Ako na si Miss, si Miss Connie. Ang liit naman nito man. Ang dami kanain ko. Oh, anak, ang dami kong katulong, oh. Mura lang bayad dyan. Mura bayad. Pakainin mo lang. Ang dami katulong. Oh, diba? Di ang sarap. Hello everyone. Ito na yung aming birthday ng anak ko. We celebrate our yung birthday niya. Hindi ko na lang usually sinasabay ko to sa birthday nila ng husband ko at saka yung isa niyang pamangkin na si Megan. But the thing is mahirap naman kasi kung isabay ko rin sa kanila. Siyempre magiging overwhelming yung party kung isasabay ko. So, siniseparate ko na lang ngayon just to celebrate her birthday, just to remember her. Ito yung mga bisita ko, mga bisita ng anak ko. Ito yung mga close friend ko na usually regular ko yung ini-invite. Hindi lang ako makapag-invite ng the whole friends and family and clients kasi ano naman, mahirap sa bahay. So, pag sa mga party room, then I can invite everyone. So, ito, masaya kami. Lahat naman sila nakikooperate. Lagi naman silang nandyan every time na I invited them. Lagang full of support naman ang mga kaibigan ko, kaibigan namin. Kaya, okay lang. Nag-i-enjoy naman kami ng husto. Kaya, kahit malungkot para sa amin ng asawa ko, pero ganun talaga ang buhay. We have to be, flexible sa mga ganitong bagay. At least, na-enjoy namin na hindi kami naging, naging sad sa araw na ito. Ito mismo ang araw ng birthday ng anak ko. Buti nga, tingnan nyo, kahit may mga pasok yung iba, they're still there. Talagang nakiki-cooperate sila. At saka, nag-share din sila ng something. Pero, like I said, ako, I prepare everything. I always prepare. I have to make sure na, meron naman silang dadatnan sa bahay. Kasi ako na nga lang yung nag-aas ng favor kahit papano. Nagpupunta sila sa bahay kahit na just to join with us sa amin ng husband ko. Kaya, I'm so happy naman na andyan sila. They are nice friends. So anyway, like I said, ito yung usually ginagawa namin just to remember my daughter. Sila yung mga like I said na regular kong tao. Alam nyo, kahit na mahirap, kahit na malungkot, we're trying our best kasi gusto ko na ma-remember yung anak ko all the time kasi wala naman ng magre-remember sa kanya eventually dahil kami ang magulang. So, para hindi rin naman kami malungkot ng husto, we rather, celebrate na lang every year.
So, itong ginagawa ko. So, hopefully, pag nasa Pilipinas na rin kami, I can continue, yung mga ginagawa namin ganito, na sana mag-gather ko rin yung mga pamilya ko. About friend, hindi naman ako masyadong maraming kaibigan sa Pilipinas kasi, um, wala naman akong time mag-friends during that time na naandun ako. So, I don't know, but we have a big family dahil sa mga kapatid kong maraming anak na may mga apo-apo. So, I think we have enough na mag-join sa any gathering sa amin. But, like I said, gusto kong i-continue ito na sana magawa ko. Hindi ko sure. Kasi hindi katulad dito, may income kami. Kahit papano, we can provide. Oh, that's Dolores, our friend. Um, hindi naman kami, uh, syempre, kailangan naming i- i-plan lahat dahil pag ano ka na, wala ka ng income is a different story. Siyempre, budget na everything. At least dito, uh, konting tiyaga lang, konting sipag lang, mapoprovide mo yung mga extra expenses. Pero, like I said, America is America. Wala kang karapatan mag-stop, magtrabaho, especially kung marami kang bills. Talagang ganun ang buhay. But, like I said, kung nasa Pilipinas, I am trying, my best na magawa ko rin yung mga yan. So, syempre, yung mga kaibigan ko na yan, they are so worried na uuwi na kami kasi, uh, ito lang naman na ang maipagmamalaki ko sa sarili ko. I'm trying to make them comfortable. Kaya, nag-enjoy talaga sila sa company namin. Kahit papano na nakikita ko naman na lahat sila nag-enjoy. Nagagawa ko lahat na make everybody enjoyed. Kaya, I'm pretty sure mamimiss nila ako. Mamimiss ko rin sila. Ganun talaga. But kailangan magdesisyon din tayo sa mga panahon na we can still function kung paano gagawin natin sa buhay. Kaya gino-joke nila ako paano na daw sila kung wala ako. Sabi ko naman, syempre, lahat naman tayo, magkikip going lang. Ganun talaga yung buhay. Kailangan, may mga choices din tayo kung ano yung the best para sa sarili natin dahil hindi na tayo bumabata. Kailangan nating maging, makita yung reality na it is what it is. Kaya, I know, hindi lang sila yung malulungkot, even me. Siyempre, malulungkot din ako. Imagine for how many years nag-enjoy kami, like every occasion. I know na ako yung nagdadala lagi ng party namin. Sayaw-sayaw lang, enjoy. Alam niyo naman ako, very flexible ako. Hindi porke nasasaktan ng puso ko, nagmumukmuk ako. Hindi. I'm very jolly to everyone. At saka gusto ko lahat sila nag-enjoy. Like my daughter, yan ang na-pass down namin sa anak ko. Yan ang nakita ng anak kong kinalakihan niya. Kaya marami rin siyang mga kaibigan. I'm so happy na enjoy niya rin yung time niya during andito siya sa mundo. Nag-enjoy din naman siya sa buhay, although wala namang perfect talaga, ganun talaga. Kaya sana lang, pag yung time na rin namin, sana nagawa na rin namin lahat ng the best para sa buhay namin. Kaya ito ang ginagawa ko kahit na masakit sa puso, kahit malungkot. We're still doing our best. At saka natutuwa ako dito sa mga tao na mga kaibigan namin na they appreciate everything na ginagawa ko. Pero like I said, wala namang perfect. Kaya I'm pretty sure may mga tao rin akong hindi nasa-satisfied. Hindi ko naman ma-please everyone. Kaya yung mga taong hindi ko ma-please, wala akong magagawa doon, di ba? Wala namang perfect. Hindi naman lahat gusto yung ginagawa ko. Syempre, ganun lang yon. But anyway, ang maganda lang, majority naman is they're enjoying their life. They're very, very
cooperative. Ito yung sister-in-law ko, she's always with us. Hindi naman yan nagliliban ng ginagawa ko all the time. Kaya I'm so happy na, you know, she's always there. Siya yung company namin, but nag-work din ako sa kanya pag wala kami kasi kami lang lagi ang hangout niya. Aside from, may mga friend din naman siya. Kaya lang most of the time kami yung magkasama. So, it's okay. Ganun lang talaga. Kaya enjoy the moment kasi hindi parating ganun ang situation ng buhay. Lagi na lang, may something na darating na unexpected. So, I'm hoping din na sana makontinue ko, like I said, sa Pilipinas itong ginagawa namin. Kasi this is what I want and this is what I pass down to my daughter. Yung nag-enjoy lang sa buhay kesa naman sa magdradrama tayo, hindi naman maganda yon. So, for me, talagang kinompleto namin din ang buhay ng anak ko kahit na malungkot na, she's by herself. But we were trying na, na ma-enjoy niya rin ang buhay niya na I'm so glad na kahit na nawala siya ng maaga, na-experience niya everything. Ang di lang naman, like I said, na naibigay ko sa kanya is yung travel kasi nga during that time, yun yung time na hindi pa naman uso yung travel ng mga tao, but nagagawa namin kahit na simple lang. Nag-enjoy naman kami lahat kahit na papano. So, I'm so happy. Kaya tinutuloy ko pa rin para kung kulang man yung buhay niya, at least kinu-continue ko in a way na merong technology. I'm so glad na may technology na ganito. At least ang anak ko, ako continue yung buhay niya dahil she's gone too soon. Ang bata-bata niya pa para mawala dito sa mundo. But as a parent, like us, we can, continue kahit na, I'm sure she's just around. Andyan lang siya. I'm pretty sure nag-i-enjoy yung anak ko sa mga ginagawa namin. Hindi naman namin ginagawang miserable yung buhay namin na kahit na nasasaktan kami once in a while, natapifeel namin ang loneliness and sadness sa buhay. But, like I said, nakikita niya na we're doing very well. Kaya nga, hindi naman natin masasabi ang future. Hindi naman natin alam na this thing is gonna happen to us. We have a good life. I appreciate that. We appreciate all the blessings that we have. It's just happen na nag-turn around yung buhay na unexpected. Ganun talaga. Kaya sa mga taong, andyan, nag-have fun, nag-enjoy, kompleto pa kayo, you have to, cherish the moment. Huwag sasayangin kasi everything here sa mundo is only a temporary. Wala namang permanent dito. Kaya sana ang mga tao hindi nagkakagulo. Sana ang mga tao maging reasonable at maging mapasensya dahil ganito nga ang buhay. Wala ngang guarantee na tomorrow is still the same. Every day is a different day, kaya yun ang isipin natin. Kaya sana, especially sa mga kamag-anak ko na nakakapanood nito, I know we're not perfect. I know may mga diferensya tayo bawat isa. Pero hindi ibig sabihin kailangan na tayong magkagulo. Hindi ganun. Pilitin natin maging mahinahon. Pilitin natin mag-gather once in a while. Pilitin nating enjoyin every moment of our life kasi kung magiging bitter ang mga tao, sayang ang panahon, sayang na naandito tayo sa mundo kasi we have only one chance to live. We never know kung totoong merong second life. We don't know kung totoong
later on, mag-reunite kayo or something. I hope totoo lahat ng mga ng mga sinasabi ng ibang tao, pero it's not guaranteed. But, you know, uh, we still believe in God. We keep our faith. So there's always a hope. Nag-hope na sana someday nga mag-reunite kami ng anak ko para makontinue naman namin yung mga ah, bagay na hindi namin natapos sa mundong ito, na sana nga totoo. Pero ah, like I said, it's not guaranteed. But like I said, habang nabubuhay kami, we're trying to do everything para kahit wala ang anak ko, she knows that, we value everything, we appreciate everything, we enjoy her company during andito siya sa mundo, we give everything na kailangan niya, hindi siya naging miserableng bata, hindi siya naging kawawa na bata. Lahat naman na-experience na anak ko ang buhay na masarap sa buhay, na magandang buhay. It just happen na, tuson talaga ang pagkawala ng anak ko. Sana man lang na-continue niya yung pamilya niya, na magkaroon siya ng mga anak at magkaroon ng mga grandchild, but wala nga. Kahit kami, but I'm not sad na wala akong grandchildren. Accepted namin yon. It's okay. Kasi napakahirap lumaki ang bata nang hindi kompleto ang magulang. Kaya hindi ako nagtatampo na kahit na stop na ang buhay namin, accepted namin yan. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari dahil ang anak namin ang nawala. Hindi namin din alam kung paano namin bubuhayin or i-continue yung buhay ng magiging anak niya, because kami ay, kahit na alam niya na hindi ko papabayaan kung sakaling maiwan siya sa amin. Pero hindi naman tayo sure dahil kung ang asawa niya ay hindi rin naman willing na i-share sa amin ng magiging anak, so wala rin kaming magagawa doon. Kaya less na rin ang conflict sa amin dahil walang apektado, wala yung may anak sila na sana kung ibibigay sa amin, I rather, much better kung kami magpalaki, pero hindi naman tayo guarantee sa mga bagay na ganyan. Kaya I'm okay. Paano kung ipagkait din sa amin yung aming magiging apo, di ang sakit naman. At saka, like I said, mas masarap mabuhay na kompleto ang mga magulang. Kasi I experience yung wala akong maagang nawala ang tatay namin. So, hindi yun masarap, hindi yan maganda. Na-experience namin lahat ng hirap sa buhay, na-experience namin lahat na lumaki ng wala kaming confident, kasi pag kulang talaga. You can never go back to your normal life. So, like I said, ito yung buhay na binigay sa amin na kailangan i-embrace namin until the last breath ng buhay namin. But it's okay. We accepted that. Kasi maayos naman ang buhay namin. It's just happy na nasasaktan ang puso namin. Nasasaktan kami bawat minuto. But ang pagpanaw namin dito sa mundo ay hindi mahirap. Hindi katulad ng mga magulang na may iiwanang mga anak. Parang ang buhay parang ayaw mong mawala dito sa mundo. Hindi katulad namin. Siguro naman magiging peaceful kami pag nawala kami. Kasi, parang nawalan kami ng inspiration, nawala yung excitement sa buhay. But it's okay. Okay lang yan. Look at our friend. Ganyan kami maglaro. Ay, mag-hang out. Talaga masaya. Natutuwa ako. Kaya, okay. So, next time again, sana nagustuhan nyo ito. Hindi ako nakapag-video ng husto kasi, overwhelming kasi kung mag-i-stay ako sa camera. So, I decided na itayo na lang dito para at least hindi ako paikot-ikot na asikaso ko lahat ng mga tao. And then, after that ng kainan, like usually nagda-dancing lang kami.
Yan lang ginagawa namin every party namin. Yun na ang good thing na lang. Ang mga lalaki naman either mag-karaoke or mag-chit-chat din katulad namin. Ganyan lang ginagawa namin. So, till next again. Like I said, maraming salamat sa panonood nyo ng video ko. Sinishare ko lang yung journey namin after we lost our child, my only baby, my beautiful baby, yung pinakamamahal naming magandang anak, nakakalungkot, yung pinakamaganda, pinakamabait, pinakamatalino ay wala na rito sa mundo, but I know, I can feel her every time, andyan lang siya. Okay? So anyway, ito, after ng aming mga salo-salo, after the food, ito, mag-exercise na kami, like before. Ito, sayaw-sayaw na naman, kung ano-ano. Para lang ma-exercise, kasi alam nyo, pag ganito, puro kain, kaysa puro kain-kain na lang, dapat ma-enjoy din. Mag-exercise din. So, yan, ginagawa namin. Dance na lang kami. Okay, so like I said, thank you so much for all your patient. Thank you so much for all subscribers, likes, and comments. Sana huwag kayong magsasawa. Okay, thank you so much, and God bless us all. Take care, everyone. Lahat tayo ah. Kanino siya? Birthday anak ko. 30. Okay. Okay, pangkape na to. Pangkape na daw. Kape-kape. Kape. Kape.